Ang aking salamin sa pagganda ay kayang hulaan ang hinaharap. Ngunit sinabi niya sa akin, sa hinaharap, isang lalaki ang magpapakulong sa akin. Nangunguna sa pagkuha. Palayain mo ako, palabasin mo ako. Paalisin kita. Hindi ka maaaring maging iba, ikaw lang ang akin. Miss, kumusta ka na? Nakita mo ba kanina? Nakalimutan ko na nga sana. Maliban sa akin, walang makakakita nito. Ang antigong salamin sa pagpapaganda ay kayang hulaan ang kalagayan ng iyong pag-ibig. Ang lihim na ito ay ako lang ang nakakaalam. Basta may maglakad sa pintuan upang magpahayag ng pag-ibig. Lagi kong tinitingnan ang kanilang petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay makikita sa salamin ang larawan ng buhay niya pagkatapos pakasalan siya. Dahil sa lihim na ito, nakaligtas ako sa ilang mga kalokohan. Sino ang mag-aakalang ngayong umaga? Bigla na namang nagpakita siya ng walang dahilan. Yung mga eksena, sa tingin ko, sigurado siyang may pinapaalala siya sa akin. Baka may bisita na sa harap na bakuran. Nga, paano nalaman ng babae na may bisita? Tama nga ako. Mukhang, ang bisita ngayon ay ang tao na naghahanap sa akin sa hinaharap. Kailangan kong mahuli ang hayop na ito. Ang labanan para sa trono ay malapit ng maganap. Ang ikatlong prinsipe ay may sasabihin sa akin na iparating sa ilang mga tao. Sino sa tatlong ito ang maaaring kabilang sa kanila? Sino? Kaninang ikaw ang nakikinig ng pabulong sa alipin. Ako'y nagdadala lang ng tsaa. Isang katulong. Pero kayang-kaya niyang gumamit ng PL hand cannon. Totoo nga, pwede rin naman. Isa lamang isang mapagsamantalang alipin. Bakit ka naman masyadong nagulat? Ito ay tungkol sa mahalagang prinsipyo. Hindi pwedeng mag-iwan ng panganib. Tumigil ka, ang panyo ay akin. Anak, bakit ka nandito? Nabalitaan ko na may bisitang mahalaga sa bahay. Pinapadala ko si Xiao Tao na magdala ng ilang merienda. Akala ko ayoko lang pero muntik ka nang maipit sa isang masamang plano. Pasensya na, hindi ko sinasadyan. Miss Shen, nasaktan ka ba? Ayokong matapunan ng dumi ang kamay ko. Ibabalik ko na lang pagkatapos linisin at ibibigay ulit. Para lang magpatawad sa ginang, hindi na kailangan. Ibabalik mo sa akin. Si Lu Zhao rin. Hindi dapat magkahalikan ang lalaki at babae. Mas ikaw na ang gagawa bilang nakatatandang kapatid. Tunay ng pinuno ng mga civil servant. Si Xijin na ito ay medyo marunong makitungo sa mga tao at magalang sa mga libro. Umalis ka na agad, wag nang bumalik sa harap na bakuran kung walang importante. Tiyak na nasa kanilang tatlo ang lalaking iyon. Sino kaya siya talaga? Sinasabi ko na sa'yo ng 800 beses. Sino nga ba talaga ang lalaking iyon? Bigyan mo naman ako ng kaunting pahiwatig. Paano mahahanap ang lugar ng birthmark na napakatagong? Miss, oras na para maligo. Kuya, bakit ka palaging nakikita nila kasama sila? Hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang iyong privacy dahil sa pakikipag-ugnayan mo sa kanila? Nabalitaan mo ba ang isang bagay kahapon? Hindi mahalaga kung ano ang narinig ko. Ang mahalaga ay may tainga sa kabilang pader. Gusto mo bang magrekomenda ang ate mo sa'yo? Mas ligtas na lugar na pwedeng puntahan. Anong magandang lugar ah? Mas matindi pa rin ang aking nakababatang kapatid. Nakakatawang pumili ng ganitong ligtas at nakaka-relax na lugar. Si Miss Shen sa lugar ay tunay na may talento at kagandahan. Hindi ko alam kung may posibilidad na magpakasal. Kuya, tingnan mo ako, anong palagay mo? Pwede ba kitang maging bayaw mo? Ah.
Salamat sa pagtulak sa akin, ano ba? Tutulungan kitang patayin ang iyong pagnanasa. Walang anuman. Huwag kang tumakbo, ikaw na mapanlinlang na maliit na tao. Ah, siya pala yun. Lumabas ka. Nako, baka ma-detect na tayo. Lumabas ka kung hindi ay mapapansin tayo. Sa susunod na sipa, hindi na ito magpapabaya. Miss Shen, bakit ka nandito? Bakit ka nandito, Tongtong? Miss Shen, basta na ang pakikisalamuha sa lalaki, tumahimik ka na. Ang bastos pa rin ang taong walang hiya na nagsasalita ng ganito. Bakit palaging tinatawag ni Miss Shen na ding tuzi ang sarili niya? Hindi ko kailanman nilapitan ang dalaga. Dahil may nasa likod mo. Wala na, kanina ko pa nakikita na ako. Pwede ka nang magsuot ng damit. Shen Qingqing, ang tanga mo talaga. Hindi lang nagkamali ng tao. Hinubaran pa niya ng damit ang tao. Pasensya na. Nagsisisi na ako. Ah, sinasabi ko na hindi ko sinasadyang gawin, naniniwala ka ba? Unahin natin ito. May tao na, umalis ka na. Sige na, kung ganito ka na lang magtatago dito. Tanggapin mo ang isang suntok ko. Huwag kang mag-alala, Ginoo Shen. Ha? Bakit meron ditong hikaw ng babae? Siksi ay nagtago dito. Maaaring nakipagtagpo lang sa pamilya. Hindi ko alam kung aling pamilya ng mayayamang babae ito. No, ito ang antigong paraan ng hikaw na gusto mo. Hinahanap ko ang ilang mahuhusay na artisan bago ito nagawa. Salamat kuya, ikaw pa rin ang pinakamahal ko. Bakit nga ba nandito si Kingking? Hindi pwede. Ito ay tungkol sa kung si Mingji ba ang maghukom para sa kapatid na babae o kukunin na lang ang bagay. Marahil ay iniwan ng alipin na naglilinis ng manor. Ipasa mo na lang sa akin. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Mukhang hindi magagamit ng mga tauhan ang serbisyo. Ang Onsen Villa ay pag-aari ng pamilya Shen. Ang pag-adyos sa mga gawin ng bisita ay isang pagpapakita ng paggalang. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi kang nag-iisa. Bakit kasi karapat-dapat siya? Ha ha ha. Ha. Miss, ano ang lihim mong pinuntahan sa labas? Ang gulo na ng hairline mo. Nawala na rin ang isang hikaw. Nako, baka nahulog ang hikaw sa Shen Qingqing. May-ari ng bahay. Magpapahinga ka muna. May sasabihin ako sa dalaga. Anong nangyayari, kuya? Ito bang hikaw ay ikaw ang nakabagsak? Ang galing mo na talaga. Nakakasilaw na nanonood ng lalaki habang naliligo. Ngayon hindi pa tayo magpapaliwanag ng maayos. Huwag kang sisihin ang kuya mo na ito. Tinuturuan ka ng mga namatay na magulang mo. Huwag mag-away, huwag mag-away. Pakinggan mo ang aking pagtatalo. Hindi na kailangang ipaliwanag pa.
Ibig mong sabihin ay kaya ng salamin na makakita ng hinaharap. Sa hinaharap, isa sa kanila ang magpapakulong sa iyo. Tama. Kasinungalingan. Anong salamin ang makakapagpunta sa hinaharap? Ano ang sapilitang pagmamahal na nakakulong? Yesu. Sa tingin ko, sobra ka nang nanonood ng mga drawing board. Nabaliw ang utak mo. Nakapaliwanag na ako sa lahat. Bakit hindi ka maniwala? Tatlo silang mga mabuting kaibigan ko. Bukod pa rito, ang pamilya namin sa Shen ay may matibay na suporta mula kay Dan Uncle. Dote sa ranggo ng Dukgo. Sino ang may lakas ng loob na makipag-away sa pamilya Shen? Totoo nga, yung tao ay may bagong uri ng mansa sa likod. Mas lalo pang kawili-wili iyon. Walang kambal na marka ang tatlo nilang lahat. Walang anuman. Sigurado ka ba? Sigurado ako na tiyak at katiyakan. Ngayon malinaw kong nakita. Wala kahit isa. Paano pwedeng mangyari ito? Saan ba talaga nagkamali? Tumatanda ka na. May mga dalagang iniisip. May intindihan din ng kuya. Pero hindi ka dapat gumagawa ng mga ganitong kalokohang dahilan. Anong pinagsasabi mong kababaihan ang niloloko mo? Anak, anong sinasabi mo? Hindi pa rin tumatanggap. Tunay nga, ang mga babae talaga ay hindi nananatili kapag lumalabas na sila. Hindi ito tungkol sa paggawa ng anuman. Kuya, sabihin mo ng malinaw bago ka umalis. Si Jen. Yung batang yon, bata pa lang ay nakarating na sa posisyon sa pangunahing lungsod. Hindi siya isang simpleng tao. Magkakaroon ba siya ng pananagutan kay King King? Itim na paa. Anak na prinsipe, ano ang inyong utos? Basong malamig. Gusto kong maligo. Sa gitna ng gabi, maligo ng malamig na tubig. Ako na ang maghugas ng tubig na may yelo. Ah, Panginoon Minoo. Ginoo, ang iyong damdamin ay muling nagising. Nagising na si King Gusu. Walang birthmark ang tatlong tao. Baka ba lahat ng nakikita sa salamin ay peke? Ah! Ang ganda mo talaga, nakakabighani. Inuudyok ko si Jen. Paano pwedeng mangyari iyon? Lahat ng yan ay peke. Sa dami ng pinakita mo, puro kalokohan lang lahat. Hindi na ako magtitiwala sa'yo pa, Dehi. Miss. Magmadali kang gumising. Malalampas na tayo sa selebrasyon ng pista ng mga bulaklak. Anong klaseng pagtitipon ng mga bulaklak? Hindi ko maalala. Tuwing taon, ginaganap ang pista ng mga bulaklak. Inaanyayahan namin kayong lahat na si Miss Shija ay pumunta sa pagdiriwang ng mga bulaklak. Talaga bang ganito, naku? Magmadali kang mag-ayos ng buhok. Malalatin na ang babae. Parang may mali sa pakiramdam ko lagi. Siya ang nakababatang kapatid ni Shen Qingbo. Ito ay ang Prinsipe Wang. Basta mong pakasalan ninyo si Ginoong Shen. Siyempre, sasamahan ng pamilya Shen ang panig ninyo. Isang bato, 2 ibon. Sabihin mo kay Haring Ina, kahit ano paman, nangangalaga sa kasalang ito. Ginoo at Ginang, si Reyna ay nag-anyaya. Reyna Mother. Ako lang ang inanyayahan. Inutusan ka ni Niang na pumunta sa Kunming Palace. Sinasabi na may gantimpala kay Yan. Shen. Hindi ang Reyna ay ina ng ikalawang prinsipe. Ang aking kuya ay nagtulak kay ikatlong prinsipe. Siguro nais ng Empress na gamitin ako para utusan ang aking kapatid. Biglang nakaramdam ako ng hindi magandang pakiramdam. Hindi ako matapang na makialam sa iyong Haring Ina.
Pakisabi na lang sa aking lola na maghain ng reklamo. Mas mabuting sabihin na lang ni Miss Shen mismo sa Empress. Hindi maganda ang pakiramdam ng aming dalaga. Saan niyo siya dadalhin? May isang mahusay na doktor sa palasyo. Siyang magbibigay ng lunas kay Jan. Shen! Delikado ang iyong misis. Kailangan kong agad na ipaalam sa may-ari ng bahay. Nasaan ang iyong babaeng mahal? Bakit ikaw lang mag-isa ang lumabas? Ang batang babae ay dinakip ng reyna. Medyo maganda ka rin. Kaya pala nagustuhan ni Henger. Sige, gawing iyong isang panig na asawa. Ako po, ang aking paglilingkod ay hindi karapat-dapat para sa pamilya ng hari. Pakiusap, Haring Maharlika, bawiin ninyo ang utos na pagsara ng lungsod. Bakit pa rin hindi sapat ang pagiging side consort? Baka nais mong maging pangunahing reyna ka. Nagkamali po ang iyong haring Ginoo. Ako ay may minamahal na tao. Kung pipilitin ng iyong haring ina na ipakasal ako, baka mapahiya siyang sa harap niyong lahat kapag nangyari iyon. Ang sobra-sobra ay walang hiya talaga. Ang ina ni General ang nagtuturo sa akin. Babalik na lang ako para magmuni-muni sa loob ng pinto. Bakit ako nahihilo? Anong nangyayari? Tinamaan sa tadyang. Walang lunas. Sino ang nagsabi sa'yo na huwag magpasalamat? Nagsimula na ang epekto ng gamot. Tumawag ka kay Heng na pumunta dito. Nagsimula na ang epekto ng gamot. Tumawag ka kay Heng para dumating dito. Reyna, hindi maganda ang kalagayan. Ano ang nangyari ng kagat ng laso na alitaptap sa ikalawang prinsipe? Paano magkakaroon ng laso na alitaptap sa loob ng palasyo? Itim na paa. Ayusin ng maayos. Ginoong Shen. Ang ganda mo talaga, nakakabighani. Ginoo ng Diyos. Makikita mo na ba kung sino ako? Si Jayan. Si Jayan. Pero ang minamahal mo sa puso ay... Tulungan mo ako agad. Si Shen Qingqing ang nakasagutan sa akin. Kung ganon, kailangang magpakatotoo ka magpakailan pa man, ang dami mong sinasabi. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita pa at masisiraan ka ng bait. Iyan. Pakiusap, pakiingatan po ninyo ako, miss. Naging realidad na ang mga kwento sa comics. Ang batang Panginoon, kahit ang puno ng bakal ay may bulaklak, ikinalulugod mo rin di ba? Magpaalam na sa mga kamag-anak para ihanda ang kasal. Ano ito? Ako to. Paano mo nagawang ubusin at linisin ako ng ganito? Ayaw ko nang tanggapin ang katotohanan. Ang lalaki ng pamilya ng Xi ay maaaring mahalin ng isang tao lamang habang buhay. Kahit na ako na ang gusto mo. Kaya kailangang magpakatotoo magpakailan pa man. Kung hindi, kahit mamatay na ako, hahanapin pa rin kita.
Sa buong buhay, isang babae lang ang pwedeng maging akin. Ang bahay na ito ay pag-aari ng templo. Mukhang hindi masama ang pakasalan siya. Kaya pa nilang pilitin ang reyna at ang kanyang anak na babae. Isang bato, 2 ibon. Sige, ako na bahala. Pumunta ka na ngayon at magpakasal ka na sa akin. Sige, pupunta na ako agad. Huwag kang magpapalit ng isip. Ikaw pala ang taong yun. Hindi ko pinilit ang paggawa ng masama. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari sa iyo. Walang masyadong sasabihin. Ngayon ay isang aksidente lang. Ayoko na sa'yo at ayokong makita ka pa. Binibini mo muna. Bakit ka na-reflect sa emosyonal na hukay? Nagbago ang isip niya. Sige, papatayin na lang natin siya. Gumawa ng lunas para sa batang Panginoon ng walang pakundangan. Huwag niyong gagalawin siya kahit sino. Sino ka? Ah, Ginoo, paano ka nandito? Si Shen ay palaging naghahanap sa iyo. Dalhin mo ako agad sa aking kuya. Sama-sama tayo. Palayain siya. Shijin, baka nakainom ka ng maling gamot. Sabi ko, pakawalan mo siya. Ayaw kong makita ka. Siya. Baka niya siyang pinagsamantalahan at sinabi niyang ayaw kang makita. Yun ang usapan namin ng kanya, lumayo ka. Ah, ah, ah. Talagang ikaw ang nagpapababa nito. Bakit hindi mo ako gusto? Sabihin mo sa akin ang sagot. Pinapayagan akong mawala ng pag-asa. Walang dahilan. Ayaw lang talaga kita. Ayaw na kitang makita muli. Kian. Pakiusap. Huwag naman kayong maging ganito kasarap sa akin. Hindi ako pwedeng maging maawain. Nakakainis ka na ba? Huwag mo nang paulit-ulit na makisawsaw sa akin. Nakakainis, alam mo ba? Ang iyong nakababatang kapatid na babae. Kuya. Anak, ayos ka lang ba? Miss, sa wakas ay nakalabas ka na. Nalulumbay na ang alipin hanggang sa mamatay. Ayos lang ako. Sama-sama tayo ni Kuya pauwi na. Natutulog ka na sa luha mo. Bakit? Mukhang malapit ng mabasag. Ang pagiging maawain sa masasama ay masakit sa sarili.
Huwag kang hayaang siya ang makapagkulong sa iyo. Laoxi, ayos ka lang ba? Loloxi. Miss, dapat nang matulog. Hindi pwede. Umalis ka na muna at magluto ka ng isang mangkok ng biziyao para sa akin. Anong Ginoo, ikaw? Anong gamot para sa pagbubuo ng mga mata? Baka bang inapi ka ni ikalawang prinsipe? Hindi siya. Hindi siya. Baka siksijin siya. Paano mo nalaman na siya yun? Baka ay ayaw niyang panagutan. Pero pupunta na lang ako sa kanya. Hindi ito dahil ayaw ko siyang pakasalan. Nawasak ang iyong puri dahil sa kanya. Sino pa ang maaari kong pakasalan kung hindi siya? Ako ang nagsira ng kanyang puri. Ako ang nagsira ng kanyang puri. Ininom ako ng reyna. Ito ay isang aksidente lamang. Yung matandang mangkukulam na iyon ng empress ay hindi pwedeng ganito. Nakarating na ang reyna madre. Ihabi siya sa akin. Ipapadala kay Hen para linisin. Ang pamilya kong Shen ay may karangalan na parang dragon. Sino ang may lakas ng loob na magmalaki? Kahit gaano pa kalaki ang iyong nagawang kabutihan, isa ka pa ring alipin. Pagpapasaya sa iyong nakababatang kapatid na babae ay pagpapakita lang ng paggalang sa kanya at pag-alis niya. Anong gagawin ninyo sa aking magiging asawa? Kailan naging kasintahan mo siya? Nandito ang kasulatan ng kasal. Kung hindi maniniwala ang Reyna Mother, maari po bang humiling na ang hari na magpasya at bumalik sa palasyo? Anong nangyari kay Uncle Hui? Nabalitaan kong dinala ka ng Reyna. Kaya nakipag-usap ako kay Xiao Hyung para magplano ng paraan. Sa pag-iisip ng paulit-ulit, ito lamang ang paraan para mapawi ng Reyna ang kanyang pag-iisip. Huwag kang mag-alala, Ginoo Shen. Basta malagpasan ang hangin na ito. Kung ayaw mong magpakasal, pwede kang umalis anumang oras. Salamat, Huwes. Sa panahong ito, tiyak na nagpadala ang Reyna ng mga mata upang magbantay. Kailangan nating gawin ang buong routine araw-araw para mapigilan ang kanilang mga bibig. Sa mga susunod na araw, si Xiaolin ay araw-araw na nagdadala sa akin upang maglibot. Hanggang sa araw na pumunta kami sa bahay ni Ho bilang bisita. Naramdaman ko lang na may mali. King, huwag kang magalit. Kanina lang iyon ay isang palabas lang. Ikaw. Ito ang iyong bahay. Sino ang gusto mong ipakitang palabas? Hinahayaan mo pa rin akong makipagkita sa mga kamag-anak isa-isa. Hindi mo ba nakakalimutan na ang kasunduan sa kasal ay peke lang? Isid, sino ang nagsabing ang kasunduan sa kasal ay peke? Sino ang nagsabing panlilin lang ang kasal na kasunduan? Kung sasabihin kong totoo siya. Kung ganon, totoo ba talaga ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin yan, hindi ko talaga plano na pakawalan ka. Lihim na silid. Mga kadena. Dito ito. Ito ay isang lihim na silid sa huwarang pamilya. Ah! Sa wakas, ikaw pala ang nagkulong sa akin. Kaya pala nagkamali ako sa akusasyon kay Xijin noon. Si Xijin ay pumanaw na. Napatay mo siya. Anong sinasabi mo? Yung taong mahilig sa pag-ibig. Nang mamatay sa pagbagsak ng dugo matapos mong makuha ang puso niya. Ibig sabihin nito ay para hindi na ako kailangang kumilos. Hindi ba kayo kabilang sa iisang kampo? King, kumusta ka na? Kuya, bakit kanya nakatali? Lahat tayo ay nadaya. Si Kobayashi, itong maliit na tao, ay matagal nang nagtaksil sa atin. Humankind will be punished via heaven and earth if they do not act for themselves. Mataas na posisyon at magandang kabayaran. Gusto ko ng maganda. Gusto ko rin ng magandang babae. Gusto ko rin ng hayop. Pakawalan mo ang aking nakababatang kapatid. Bakit si Giant pwede? Hindi pwede. Baka naman, gusto mo siya no haha.
Sino ka? Bakit ka nanonood? Akala mo may darating na magliligtas sa'yo. Huwag nang mangarap ng ganyan. Ang tanging paraan para mailigtas ka ay pumanaw na. Pinatay mo mismo gamit ang iyong sariling kamay. Ako ang nagkamaling akusahan siya. Akala ko siya ang magpapakulong sa akin sa hinaharap. Kaya hindi niya matanggap na nahulog na siya sa kanyang puso. Ngayon sinasabi ito, nagsisisi ka na ba? Sayang huli na nang mamatay siya. Kung pumanaw si Xijin. Sino ka naman? Bakit ayaw mong ipakita ang mukha mo sa akin? Natatakot ka bang makilala kitang si Xijin? Tingnan mong mabuti na ako si Xiaolin. Hindi ako naniniwala na hindi manloloko si Kixi. Nalaman ko na si Ginoong Shen pala ang nagpapasaya sa akin. Kung ganon na si Miss Shen na sobrang sabik na sabik. Sige, gagawin ko na lang para sa'yo. Gusto mong manligaw sa akin maliban kung aaminin mong ikaw ay isang pera. Gusto mong manligaw sa akin maliban kung aminin mong ikaw ay pera. Sinasabi ko na si Xijin ay patay na. Maganda na pinatay mo siya ng sarili mong kamay. Dahil nga namatay na siya. Kaya pupunta na ako sa ilalim ng lupa para pakasalan siya. Palayain mo ako, palabasin mo ako. Paalisin kita. Hindi ka maaaring maging iba, ikaw lang ang akin. Nabuntis ko si Xijin. Dahil hindi ka naman si Xijin. Kaya tulungan mo akong kumuha ng isang mangkok ng gamot pang-abort. Shen Qingqing. Kung ayaw mo sa akin, sige na lang. Baka ayaw pa rin natin sa ating anak. Tama na ang pa-cute. Hinding-hindi pa rin kita kayang gamutin. Ano, niloko mo lang ako kanina. Ngayon pa lang ilang araw pa lang. Sino ang nakakaalam kung meron talaga o wala? Tanga mong manloloko. Ikaw na manloloko. Muling mo akong niloloko. Xijin. Gusto kita. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung hindi ka maniwala, gagamitin ko ang buong buhay ko para patunayan sa iyo. Bakit hindi ako ang pinili? Kalaunan, ang ikatlong prinsipe ay naitatag ang trono. Nagbigay ng isang maluwang na palasyo. Sa wakas ay nagkaroon na kami ni Xia ng isang tunay na tahanan. Ang kuya at si Luna parehong nasa edad niya ay dumating din para makisaya. Ang bagong bahay ni nanay ang laki-laki talaga. Nasaan ang lugar para sa vanity table ng misis? Ilalagay sa imbakan. Hindi na ito kailangang gamitin pa sa hinaharap. Hindi mo ba sinabi na kaya niyang hulaan ang hinaharap? Hindi ko na kailangang hulaan pa ang hinaharap. Dahil ako ang magpapasya sa hinaharap. Sangkap, kaya mo bang hulaan ang hinaharap?